Isang magandang umaga muli sa ating lahat. Sumating nawa ang biyaya at ang kabutihan ng Diyos sa umagang ito. Tayong muli ngayon ay dadako sa ating muling pag-aaral ng kanyang mga salita. Nawa ay ang mga salitang ito ng Diyos ay makapagbigay sa atin ng kalakasan, lalong-lalo ang kalakasan espiritual. At ito din ay magbigay sa atin ng pagpaalala kung tayo man ay nakakalimot. Dahil alam po sa panahon ito, napakaraming ginagawang kaaway para abalahin ng mga anak ng Diyos. Lalong-lalo na yung mga bagay dito sa sanlibutan. At nawa, ang salitang ito ng Diyos ang magpapaalala sa atin kung paano natin mapapanatili na tayo ay makapamuhay ng isang tunay at tapat na tagasunod ni Kristo. At kanina, ibinasa na natin yung ating tekstong pagkukunan ng ating pag-aaralan sa umagang ito. Nawa, ang Diyos ang magpala na itong kanyang mga salitang ito sa umagang ito na ating pag-aaralan. Alam ninyo, ang Diyos kapag siya ay gumawa ng paraan para ang tao ay maligtas, o kapag ibinuhos niya ang kanyang awa at tinanggihan ito ng mga tao, ang Diyos ay nagtatanong. Ibinigay na ng Diyos ang lahat. Ibinuhos na niya ang lahat para ang mga tao ay maligtas sa kasalanan o ang tao ay maligtas sa kapahamakan. Pero kapag ito ay tinanggihan pa rin ng tao, mayroong napakalaking katanungan ang Diyos. Napakalaking question mark. Why? Yan ang tanong ng Diyos. Bakit? Lahat na ibinigay ng Diyos sa tao. Bakit pa rin itinanggihan ito ng tao? At siya ay may karapatan na magtanong ng bakit. Amen? Amen. Kapag inihanda na ng Diyos ang bawat bagay at ipinakita na niya ito, subalit ang mga tao ay tinatanggihan pa rin ito, gustong malaman ng Diyos ang dahilan. Bakit nila ito ginagawa? Ito ang tanong ng Diyos. At may karapatan siya na magtanong ng bakit. Amen? Amen. Dahil lahat ng ito ay ginagawa niya para sa kabutihan ng tao. Amen. Tulad sa chapter 1 ng ikalawang hari, na ating binasa kanina, pagkatapos na mamatay ni Haring Ahab na asawa ni Jezebel, na isang pinakamasamang hari ng Israel, ang kanyang anak ang pumalit sa kanya. Yung kanyang anak na binasa natin kanina, si Akasiyas. Amen? Amen. Ito yung anak ni Ahab na pumalit sa kanya bilang hari nung siya ay mamatay. Amen? Amen. Si Akasiyas ay nagharing kapalit ni Ahab na anak niya at siya ay masama din tulad ng kanyang ama at ng kanyang ina na si Jezebel. At habang siya ay naglalakad sa taas ng kanyang palasyo sa Israel na kanyang pinagaharian, nahulog siya. At dahil doon, siya ay nagkasakit o naratay siya sa banig. At halos mamatay siya. At ngayon, nung siya ay nakaratay, tinawag niya ang kanyang dalawang sundalo, kanyang dalawang kawan. At pinapunta sila sa Ekron para daw itanong doon sa Diyos ng Ekron na si Baal-Zebub kung siya ay gagaling sa kanyang sakit o hindi. Tingnan niyo ang ginawa nitong haring ito Pero alam niya na mayroong tunay na Diyos. Amen. Pero nagpasubo pa rin siya sa dalawang kawal niya para pumunta doon sa Ekron para magtanong doon sa Diyos na si Baal-Zebub. Ginawa niya ito ng palihim. Sekreto lang. Subalit habang sila ay nasa daan, papunta sa Ekron, basahin natin sa ikalawang hari 1:3 hanggang 8. Ulitin natin yung ikalawang hari 1:3 hanggang 8. Ito yung nangyari habang yung kanyang dalawang kawal ay papunta doon sa Ekron. Ngunit sinabi ng anghel ni Yahweh kay Elias na taga Tisbe, salubungin mo ang mga sugo ng hari ng Samaria at itanong mo kung wala ng Diyos ang Israel at kay Beelzebub na Diyos ng Ekron na siya sasalubungin. Sabihin mong hindi na siya gagaling sa kanyang sakit, iyon ang kinamatay na. At lumakad niya si Elias. Nang nagbalik
siya ng hari, sila'y tinanong nito, bakit kayo bumalik? Sinabi nila, may nakasulubong po kaming tao, pinabalik niya kami at tinatanong sa inyo kung wala ng Diyos ang Israel, kaya kay Baal-zebub na Diyos nang itura na kayo sa sangguni. Hindi na raw kayo gagaling, mamamatay na raw kayo sa sakit niyong iyan. Ano ang itsura ng taong nagsabi nito sa kanya? Sa Amen. inyo, tanong ng hari. Mabalahibo po ang kanyang kasuotan at nakasunturan ng balat, sagot nila. Si Elias iyon na taga Tesbe, sabi ng hari. Amen. Amen. Mayroon ng Diyos sa Israel noon. Amen. Mayroon ng propeta sa Israel, Amen. si Elias. Amen. Subalit dahil sa katigasan ng ulo ng hari, dahil sa kanyang kasamaan, dahil sa kanyang ginagawa na kasalanan, na hindi niya ito inilapit at ikinonsulta sa tunay na Diyos. Amen. Amen. Nagpasuko pa rin siya sa mga kawal niya para magtanong doon sa Diyos-Diyosan niyang si Baal-zebub. Amen. Amen! Amen. Ang tungkol doon sa kanyang sakit, kaya siya ay namatay. Dahil doon sa katigasan ng kanyang ulo. Amen! Amen. At so, ganun din sa panahon natin ngayon. Amen. Hindi na natin kailangan ang United Nation. Amen. If we are Christian nation, let's call God on the scene. Amen. Hindi na natin kailangan ng sino-sino pa para maging mapayapa ang daigdig na ito. Amen. That's right. Diyos lang ang kailangan Amen. kung tatanggapin ng lahat ng tao. Amen. Ang rason kung bakit walang pampahid o panghaplas sa Gilead na binasa natin kanina sa Jeremias ay dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao. Ano itong pangpahid na ito sa Gilead? Yung banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Ayaw nilang lumapit at kumonsulta sa Diyos. Amen. Amen? Mayroong pampahid ang Diyos o mayroong gamot ang Diyos. Mayroong Diyos sa bansang Pilipinas. Amen. Baka hindi alam ng mga tao. There is God here. Amen. Kaya lang, ayaw lang ng tao na lumapit sa Diyos. Amen. Mas gusto ng mga tao na tanggapin ang advice ng mga taong intellectual. Amen. Yung mga tao na nag-aral ng Bible School o seminary, Amen. than to come to the blessed Holy Spirit Amen. that God sent to the earth. Amen? Amen. Iyon ang rason kung bakit ganito ang kondisyon natin ngayon. Kung bakit magulo ang ating bansa, ang ating mundo. Hindi dahil sa walang Diyos. Hmm. Hindi dahil sa ang banal na Espiritu ay hindi tunay. Iyon ay dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao. Amen. Ito ay dahil sa gusto nilang magkasala Hmm. kaysa sumunod sa Diyos. Ito ay dahil sa ninanais nilang gawin ang mga ganoong mga bagay. Amen? Amen. Dahil iyon ang nasa kanilang mga puso. Amen po ba? Amen. Katulad yan ng taong mamamatay na. Siya ay nasa kamay ng doktor. Kung ang doktor ay may remedyo para sa sakit ng taong iyon, at ang taong iyon ay tumanggi doon sa remedyo ng doktor, siguradong mamamatay siya. Amen. At hindi na yung kasalanan ng doktor. Amen? Amen. Mayroong remedyo yung doktor. And he is willing to give it. Subalit yung tao ang sobrang nagmatigas na ito ay tanggapin. Amen. Kaya talagang wala siyang pupuntahan, kundi kamatayan. Amen po ba? Amen. At ganun din sa panahon natin ngayon. Wala nang kailangan na may taong mamatay sana. Wala na dapat lahat ng mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Kasamaan, kaguluhan, at kung ano-ano pa. Mayroon ng remedyo ang Diyos. Ang mga tao ay pumunta sa simbahan, ngunit namamatay pa rin. Sa panahon natin ito, napakaraming tao pumupunta ng simbahan. Amen. Subalit mamamatay pa rin sila. Dahil hindi nila tunay natanggap yung remedyo ng Diyos para sa kanilang kamatayan. Amen. Mamamatay sila o mapapahamak dahil nakaupo lang sila sa loob ng simbahan.
Dahil hindi nila natanggap ito. Tandaan ninyo, mayroong pampahid sa Gilead. Mayroong lunas. Mayroong manggagamot doon. Subalit hindi tinanggap ng mga tao ang kanyang gamot. Ang isang lokal na miyembro ng simbahan, na maligamgam sa Diyos o lukewarm Christian, iniisip niya na siya ay masyadong magaling para tanggapin ang gamot ng banal na Espiritu. Amen. Yan yung iba. Yung mga nag-iisip na sila ay magaling. Yung mga matataas sa kanilang mga pride. Amen. Hindi na daw nila kailangan tanggapin ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay God's medicine. Amen. Ito yung lunas. Amen. Subalit ang isang local member ng simbahan ay hindi ginagawa ito. O hindi ito tinanggap. Sila ay pupunta lang sa simbahan, linggo, pupunta sa simbahan, isusulat yung pangalan sa logbook, no, nakahanda silang magbayad ng tithes, nakahanda silang gawin nakahanda silang gawin ng mga ganoong bagay. Subalit pagdating sa pagtanggap o pag-inom ng gamot, hindi nila ito ginawa. Ngayon, sa natural, paano ba tayo nagkakaroon ng gamot? O paano ba natutuklasan yung gamot? Unang bagay ay, ang siyensya ay mag-uumpisang maghanap hanggang matuklasan nila ang isang bagay na toxin. Amen? Amen. At pagkatapos ito ay kanilang ituturo o titestingin nila doon sa dagang puti. Naalala nyo yung pinagtitestingan ng mga scientist ng dagang puti. At oobserbahan nila kung paano o ang dagang puti o ano ang reaksyon nito. At kapag ang dagang puti ay naka-recover at ito ay perpektong gumana, sa kanila ito ibibigay sa tao. Ganun ang kanilang ginagawa. Ganun ang proseso. Amen? Ngayon, hindi lahat ng human beings ay ginawa tulad ng puting daga. Hindi kaparehas ng human beings ang puting daga. Pwede mong ipainom ang isang gamot sa tao, pwedeng may magamot ito, at pwede rin mayroong mamatay. Amen? Amen. Ibig sabihin, yung gamot na natural, kapag yan ay pinainom sa isang tao, pwede siyang makagamot, pwede siyang gumana doon sa tao, pwede rin hindi. Amen. Amen, di ba? Merong umiepekto at meron ding hindi umiepekto. Because medicine will help one and kill other. Amen? So, mayroong excuse doon ng tao. May excuse doon sa pagdating sa natural na gamot. Dahil ganun talaga yung natural na gamot. Pwede siyang gumana, pwede siyang hindi. Amen po ba? Amen. So, huwag tayong magtaka sa mga bagay na yon na talagang may nangyayari talagang ganoon sa natural na gamot. Subalit, hindi ka dapat magtaka tungkol sa pampahid ng Diyos na gamot. Ito ay nakagagaling tuwing ito ay ipinapahid. Amen. Hindi ito kagaya ng natural na gamot na kapag pinahid ay may gumagaling at meron hindi. Amen. Yung gamot na galing sa Diyos, kapag ipinahid, siguradong makagagaling ito. Amen. Walang mapapahamak o walang mamamatay. It's been tested and tried. Amen. And it is perfect. Amen. Amen. Yes. Perfecto itong gamot na ito na galing sa Diyos. Alam niyo, ang pinakamalala at nakakamatay na sakit ngayon sa mundo ay hindi ang sakit sa puso o yung cancer disease. Alam niyo ba yon? Ang pinakamalala at pinakanakakatakot na sakit ngayon sa mundo, it is the sin disease. Ito yung sakit na kasalanan. Amen? Amen. That is killing the world. Amen. That's right. Ito yung pumapatay sa buong mundo. Ang kasalanan. Yan ang sumisira sa isang bansa. Amen? Ang sumisira sa buong mundo. Ang kasalanan. At mayroong mabisang lunas dito. Subalit ayaw itong inumin ng mga tao. Amen. Meron sanang mabisang lunas na ibinigay ang Diyos. Subalit ayaw ng mga tao. Ayaw nila dito. Ang tao ay siguradong mamamatay kapag hindi nila ito ininom.
dahil tinanggihan niya na inumin ang gamot ng Diyos. Ang tao ay mamamatay at lulubog sa walang hanggang kadiliman na hindi man lang niya nakilala ang Diyos kapag tinanggihan niya ang bautismo ng banal na Espiritu. Amen. Ang gamot ng Diyos ay para sana sa Kanya. Amen. Amen? Amen. Ngayon, ang sabi ng iba, meron akong naririnig, sabi ng iba, may bisyo ako na paninigarilyo. Hindi ko ito maiwanan. May bisyo ako na pag-inom ng alak. Hindi ko ito maiwanan. Ang hirap kong iwanan. May ugali akong mainitin ng ulo at maiksi ang pasensya. Hindi ko ito maalis-alis. Ang katotohanan, makinig kayo mabuti, Amen. hinaharangan mo kasi yung pagbabago sa sarili mo. Amen. Hallelujah. Yun ang totoo. Kaya hindi mo yan mabago-bago dahil hinaharangan mo ang sarili mo sa pagbabago. Amen. Dahil ayaw mong gamitin ang gamot ng Diyos. Amen. Yes. Yun ang makapagpapagaling doon sa sakit mo. Doon sa bisyo mo. O doon sa ugali mo na hindi maganda. Kung ito ay iyong tatanggapin at iinumin. Amen. Kaya hindi mo mabago kasi hindi mo iniinom. Amen. Pinapakinggan mo lang. Amen. Binabasa mo lang yung reseta. Eh hindi naman magiging mabisa yung reseta kung babasahin mo lang eh. Amen. Kahit lagain mo pa yung reseta na ininumin mo, hindi naman makakagaling sa'yo yan. Amen. Kung ano yung nakalagay dun sa reseta, Amen. yun ang inumin mo para yun ang makagaling sa'yo. Amen? Amen. Yes. Minsan yung gamot, tandaan ninyo, yung natural na gamot, minsan mahirap inumin, hindi ba? Amen. Minsan mapait, Amen. minsan bumabara sa lalamunan, Amen. pangit ang lasa. Amen. Subalit ito ay makakabuti para sa'yo. Amen. Amen. So, ganun din sa salita ng Diyos. Minsan ito ay may sakit sa pandinig Amen. dahil sa ginagawa mong kasalanan. Amen. Pero ito ay makakabuti para sa iyo. Amen. Kung ito ay iyong tatanggapin at iinumin. Amen? Amen. Ito ay makapagbibigay lunas sa kasalanan. Kaya minsan, ayaw ng tao itong tanggapin ay dahil sa kanilang estilo at pride. Yun. Amen. Amen. Yun ang dahilan. Yes. Dahil doon sa kanilang estilo at pride, kaya hindi nila ito matanggap. Nakakakilabot itong makita sa ating Pentecostal na tao na naturingan. Tayong mga Pentecostal, mga nagsasabing Christians, dahil sa ating mga pride, ayaw na nating gawin ito. Amen? Amen. Yung iba sasabihin, sa pride nila, ayaw kong pumunta sa harap ng altar at umiyak. Nakakahiya kasi. Well, let me tell you something. Sa lahat ng mga nakikinig, gusto ko na maunawaan ninyo ito sa mababaw na paliwanag. Alam niyo, ang panganganak ng isang nanay ay hindi ba maingay? Amen. Maingay ba yung nanganganak na nanay? Amen. Masakit. Ha? Dahil yung nanay, bago siya manganak, ay talagang sobrang sakit ang nararamdaman niya. Kaya siya napapasigaw. Amen po ba? Amen. Kaya kahit pa yan ay manganganak sa kulungan ng baboy, manganganak sa bahay, o kahit pa yan ay manganganak sa kwarto na napakaganda, walang ipinagkaiba yan. Dahil ang panganganak ay talagang maingay kahit saan ka pa manganak. Amen. Hindi mo naman po pwedeng dahil sa aircon ka manganak, eh hindi ka na mag-ingay. Amen. Kapag ikaw ay manganganak. Ganon din sa kapanganakan sa espiritual. Amen? Amen. Maingay. Amen. Dahil kapag ikaw ay naipanganak muli sa espiritu, hindi maaari na hindi ka umiyak sa Panginoon. Amen. Hindi ka sumigaw sa papuri sa Panginoon. Amen. That's right. Hindi mo pwedeng sabihin na, tinanggap ko na si Kristo na personal kong tagapagligtas. Tapos kapag nandun ka sa simbahan, ay para kang tuod. Amen. Hallelujah. Uupo, kakanta na parang tuod. Amen. Tapos uuwi na pagkatapos, nonsense. Amen. Hallelujah. Pag ganoon kang Kristiyano, pupunta ka simbahan, kakanta, mananalangin, uupo, makikinig ng mensahe, tapos uuwi, balik ulit. Nonsense yung pagpunta natin ng simbahan. Amen. Lumapit ka sa altar sa Diyos
At manatili ka doon hanggang ikaw ay maipanganak na muli sa Espiritu. Amen. Maingay ito. Hallelujah. Ang kapanganakan muli sa Espiritu. Amen. But it brings life. Amen. Amen. Hallelujah. Ang Panginoon. Maingay, pero it brings life. That's right. Ang nasa puso mo kasi, wala akong pakialam kung ano pa ang sukatan o level. Subalit kailangan kong lumapit sa harapan ng Diyos. Yan ang nasa puso ng taong naipanganak na muli sa Espiritu. Dapat ang nasa isip mo at puso mo, wala akong pakialam ano man ang sabihin ng tao. Amen. Ano mang level yun, ang gusto ko ay bagong buhay mula kay Kristo. Amen. Kapag ikaw ay nakahandang tanggapin ito, ikaw ay makakarating kay Kristo at matatanggap mo ito. Amen. Dahil ang sabi ng Biblia, mapalad ang nangangugutom at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Mateo 5:6. Amen. Amen. Kapag gusto mo na matanggap ang banal na Espiritu ng Diyos o ang Diyos, wala kang pakialam kung paano ito darating sa iyo. Basta para sa iyo, you are willing and ready. Amen. Kapag hiningi mo sa Panginoon na ikaw ay mabautismuhan ng banal na Espiritu, ang nasa isip mo wala kang pakialam kung anong paraan ito ibibigay ng Diyos. Basta ang mahalaga, gusto mo ito at willing ka o ready ka na tanggapin ito. At matatanggap mo ito. Amen? Amen. Ngayon, naniniwala ba kayo na anumang bagay ay kailangang mamatay bago magkaroon ng buhay? Amen. At ang buhay ay galing sa pagkamatay? Amen. Life is by death. That's right. Amen. Tulad ng butil ng mais. Kapag itinanim mo ito, kailangan mo nang ibaon sa lupa yung butil ng mais at mamatay o mabulok yung butil ng mais sa ilalim ng lupa. Amen. Pagkatapos ay may uusbong na bagong buhay ng mais doon Amen. sa nabubulok na butil ng mais. Amen. Amen. Hallelujah. Ganon din sa tao. That's right. Kailangan mo lang mamatay sa isang tao yung kanyang human-made psychology Hallelujah. o makataong mga ideya o paniniwala. Amen. Kailangan patayin muna niyan o kailangan patayin muna yun ng banal na Espiritu. Yung dati mong pagkatao. Kailangan mo nang mamatay yun. Hindi pa pwede na ikaw ay maging isang tunay na Kristiyano kapag ang pagkatao mo ay yung dati mo pa rin pagkatao. Amen. Kailangan mo nang mamatay yun. Amen. Tandaan ninyo, life is by death. Amen. Pagkatapos, ay matatanggap na nila ang banal na Espiritu. Amen. Amen. Kailangan munang mawala sa isang tao ang lahat ng mga krido at kung ano-ano pang paniniwala na wala sa salita ng Diyos. Amen. Kapag ang mga ito ay nabulok o namatay na o mawala na, then new life in Christ will come. Amen. Kuha nyo? Amen. Ganoon dapat. Bago tayo maging isang bagong nilalang kay Kristo, kailangan mawala muna yung dati nating pagkatao. Amen. Ha? Ngayon, nawala na ba yung dati nating pagkatao? Amen. May complete. Naghihingalo. Sikapin natin, padalangin natin sa Panginoon na baguhin ng Diyos totally yung ating pagkatao. Naghihingalo. At alam nyo, ang Diyos, hindi katulad ng tatay sa natural. Sabi nga ng Biblia, hindi kapag humingi ang kanyang anak ng isda ay hindi ay bibigay ay patalim. Ganon din sa ating Panginoon na nasa langit, sa ating Amang nasa langit. Amen. Kapag hiningi natin sa Kanya yung talagang tunay at totoong kapanganakan sa Espiritu, alam kong ipagkakalob sa atin ng Panginoon yan. Amen. Na mamatay na natin yung dati nating pagkatao na nandyan pa sa atin. Amen? Amen. Pero habang ito ay nasa tao pa, ang mga krido o makataong paniniwala, kapag yan ay nandyan pa, new life won't come. Amen. Hindi darating yung bagong buhay o bagong pagkatao mo. Kapag nandyan pa yung dati mong pagkatao. Amen? Amen. Kaya yan ang dahilan kung bakit lumalapit tayo sa altar ng maraming beses na wala pa rin yung banal na Espiritu. Siguro magtataka kayo, napakaraming tao ang laging nandoon sa harapan ng altar,
Laging nagsisimba, laging nagbabasa ng Biblia, pero wala pa rin yung banal na espiritu. Dahil nga, nandun pa yung dating pagkatao. Amen. Hindi pa namamatay. Amen? Kailangan munang patayin yung dating pagkatao. Dahil hindi pa namamatay o nawawala yung ating mga sariling ideya o mga taong paniniwala o pagkaunawa. We got to meet God on His level. Amen? Ganon dapat natin katagpuin ng Diyos. Dahil siguradong hindi Kanya bibiguin. Amen? Amen. So, ganon ang bagong kapanganakan sa Espiritu. Maingay. Sisigaw ka sa pagpuri sa Diyos, hahagulgul ka sa pag-iyak, wala kang pakialam kung pangit ka habang umiiyak ka. Amen. Dahil may something doon sa loob ng puso mo na nakakadala sa'yo. Amen? Amen. Yung iba, ayokong umiyak kasi baka mamaya may nagpipicture, ang pangit ko sa picture. Kapag ikaw ay nakipanganak na sa Espiritu, wala ka ng pakialam kung ano pang itsura mo sa picture. Amen. Hallelujah. Kasi ang susundin mo ay yung nandoon sa puso mo, yun ang nagdadala sa'yo. Amen? Amen. At yun ay yung new life na Amen. mula kay Kristo. Wala kang pakialam sa paligid mo. That's the main thing. Amen? Amen. Ngayon, noong unang panahon sa Lumang Tipan, sila ay nasa ilalim ng kautusan. Amen po ba? Amen. Nasa ilalim sila ng kautusan na ibinigay kay Moses. Amen. Kapag hindi sila sumunod dito, sila ay mamamatay. Kaya kailangan nilang maghandog o mag-alay sa Diyos ng papataying baka at tupa. Diba nung Lumang Tipan, Amen. sila ay nag-aalay o naghahandog sa Diyos nung mga tupa na kinakatay, Amen. sinusunog. Subalit, ito ay para lamang matakpan ang kanilang kasalanan. Kaya ginagawa nila yon na nag-aalay sila ng mga hayop o naghahandog para matakpan yung kanilang nagawang kasalanan. Subalit, hindi ito nakakawala ng kasalanan. Natakpan lang dahil dun sa kanilang inihandog. O hindi ito makakalunas sa kasalanan. So, ang tao nung unang panahon sa Lumang Tipan ay may excuse. Pagkatapos niyang maghandog sa Diyos, pwede na namang bumalik siya sa pagkakasala. Dahil ang kanyang puso ay hindi pa talaga tunay na nabago. Kaya nga sila noon, taon-taon ay nag-aalay ng tupa o kordero o yung batang tupa. Kaya sila nag-aalay taon-taon para yun sa paglinis ng kanilang kasalanan. Ngunit pagkatapos nilang mag-alay, pwede na, magkakasala na naman sila. Kumbaga, tinakpan lang. Subalit ngayon, sa panahon natin, wala nang excuse. Dahil maraming gamot sa tahanan ng Diyos. At ito ay lunas sa kasalanan. Sa panahon natin ito, wala nang excuse ang tao. Ngayon, ang doktor kapag tumuklas ng gamot para sa kanilang mga pasyente, ito ay sinusubok muna nila kanina sinabi natin sa puting daga, di ba? Amen. Subalit ang Diyos kapag nagbigay ng pagsubok sa sangkatauhan, hindi siya nagtuturok sa puting daga. Subalit, tinuturukan niya ang kanyang mga anak. Amen. Ang Panginoong Hesus ay kinuha ang gamot ng banal na espiritu. Amen. Ang itinuturok niya ay yung banal na espiritu. Yun yung gamot. At alam niyo, ito ay nandoon kay Jesus Christ. Amen. At ang kanyang pamumuhay dito sa daigdig ang nagpatunay kung ano itong naiturok sa kanya, na gamot na nandoon sa kanya. Amen. Noong siya ay dinuraan, ipinagdasal niya ng kapatawaran ang mga gumawa niyon sa kanya. Amen. Noong may mga taong nagagalit sa kanya, hindi siya nagalit sa kanila. Amen. Hallelujah. Ito ay nagpapakita na ang gamot o lunas na nandoon sa kanya ay nagaganap. Amen. Noong siya ay pinatay nila at siya ay namatay sa krus na nagdurugo, ipinagdasal pa niya ang mga gumawa nito sa kanya na sila ay patawarin. Amen. Yung gamot na lunas na nandoon sa kanya ay nanatiling mabuti. Amen. Amen? Amen. At sa panghuli, yung Romanong kawal nang tinusok ng sibat yung kanyang katawan at ang dugo at tubig ay lumabas,
At ang sabi nitong kawal na Romano, ngayon, itong taong ito ay wala na. Ang kanyang espiritu ay wala na sigurado. Ang lupa ay nayanig. Ha? Siya ay namatay hanggang sa ang araw ay tumigil sa pagsikat. Siya ay namatay hanggang sa ang mga bituin ay hindi nagbigay ng liwanag. Siya ay namatay hanggang sa ang lupa ay sobrang dilim na. Na hanggang ngayon ay nararamdaman natin. Amen. Siya ay namatay at pumunta sa kailaliman ng rehiyon ng impyerno. Dala ang ating mga kasalanan. Hallelujah. Amen. Tandaan ninyo, hindi mo kayang pumunta sa kailaliman ng impyerno tulad ng ginawa niya. Amen. Hindi mo kaya ang sobrang hirap tulad ng dinanas niyang paghihirap. Hindi mo kayang mamatay tulad ng dinanas niyang kamatayan. Amen. Subalit mga kapatid, noong umaga ng pagkabuhay, yung gamot na lunas na nandoon sa kanya, na walang iba yung banal na espiritu, ay gumana. Amen. Sinira nitong silyo ng kamatayan. Amen. Binasag nitong mukha ng dyablo. Hallelujah. Amen. Inalis nito ang bato na nakatakip sa libingan. Yes, Lord. At ang anak ng Diyos ay nabuhay na muli. Yes, Amen. Jesus. Siya ay buhay magpakailanman. Amen. Ang gamot o lunas ay gumana. Amen. 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 Ang Diyos ay inilagay ito doon sa kanyang sariling anak para ito ipatunayan Amen. na ito ay gumagana o gumagawa. Amen. Yung gamot na lunas, ano yun? Yung banal na espiritu. Amen. Amen. Ang Diyos ay gumawa ng laman sa kanyang sarili. Amen. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay gumawa ng laman sa kanyang sarili? Amen. Dahil ang Diyos nung umpisa siya ay espiritu. That's right. Amen. Ngayon, dahil siya ay espiritu, gusto niya para siya ay makasalamuha sa tao, yung kanyang espiritu ay ginawa niya ng laman. At ang laman na iyon ay si Jesus. Amen. At ang laman ng Diyos ay nanirahan kasama ng mga tao. Amen. Walang iba ay si Jesus. Amen? Amen. That is how God was in Christ. Amen. Hallelujah. Amen? Oh, praise God. Hallelujah. Yung Jesus na yan yung Diyos na dati ay espiritu Amen. na nagkaroon ng laman. That's right. Nabuo ang laman doon sa sinapupunan ng babaeng birhen. Amen. Na walang sumiping na lalaki. That's right. Amen? Amen. Nililiman ng espiritu ng Diyos. Amen. God come and took this toxin himself in a human body that He created Himself. Amen. Hallelujah. Amen? Amen. The Son of God, which is Jesus. Amen. Kaya mayroon siyang mga tagasunod noon na handang tanggapin ang gamot na lunas na ito. Amen. Kaya kapag pumatong sila ng mga kamay, ay makikita yung gamot na lunas na ito ay gumagana. Amen. Hallelujah. Subalit, kung matatandaan ninyo, may iba sa kanyang mga alagad na nagduda sa gamot na lunas na ito, Mm-mm. na nandoon sa kanya. Kung maalala ninyo sa Juan 20, 24 hanggang 29, basahin natin. Amen. Na pinagdudahan ito ng kanyang mga alagad yung gamot na lunas na nandoon sa kanya. Juan 20, 24 hanggang 29. Juan 20. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga Amen. Amen. Nagduda, nagduda. ang mga kamay. At hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahawakan ang kanyang tagiliran." Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus. At tumayo sa kalagitnaan nila, sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Amen. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil
Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may nanonood. Amen. Amen. Di ba nagduda yung kanyang alagad? Amen. Doon sa gamot na lunas na nandoon kay Kristo, kay Amen. Jesus, subalit na patunayan nila na talagang yung gamot na lunas na nandoon kay Jesus ay talagang totoong gumagana. Amen. At mayroon pang ibang mga alagad na nagduda doon sa gamot na lunas na nandoon sa kanya. Naalala ba ninyo doon sa daan ng Emmaus? Yung kanyang mga tagasunod na pinanghinaan ng loob, Amen. nung mabalitaan nilang namatay na si Jesus, Amen. nalungkot sila, nawala ng pag-asa. At ang iba, ibabalik na lang daw sa pangingisda. Wala silang pananampalataya doon sa gamot na lunas na doon kay Jesus. Amen. Pero nakita nila mismo yung mga himala at kababalaghan na ginawa niya nung hindi pa siya naipapako sa cross. Amen. Nakita na nila pero nagduda pa rin sila. Subalit ngayon, malungkot sila. Nawawala ng pag-asa. Subalit napatunayan nila na talagang yung gamot na nandoon kay Jesus na lunas ay talagang gumagana dahil yung isang lalaki na sumabay sa kanila habang sila'y naglalakad, Amen. na yun ay si Jesus. Amen. Amen? Amen. Ngayon, tawagin na ninyo ako kung ano ang gusto ninyong itawag sa akin. Panatiko o kung ano paman. Basta para sa akin, ang gamot na lunas na yan ay mabisa pa rin at tunay na totoo noon hanggang ngayon. Amen. Mayroong pampahid sa gilyad. Amen. Mayroong medisina para sa mga karamdaman. Amen. Mayroong gamot na lunas para sa pagaling ng kaluluwa at katawan. Amen. At iyon ay nasa tahanan ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Magpabakuna ka na ng gamot na lunas na yan. Amen. Huwag mong sasabihin na nabakunahan na ako ng gamot na lunas na yan ng Diyos. Kung totoo yun, dapat wala nang sa puso mo ang kasalanan. Amen. Yun ang patunay na ikaw ay nabakunahan na ng gamot na iyan na galing sa Diyos. Kapag ikaw ay wala na dyan sa kasalanan. Amen? Amen. Ngayon, aking patutunayan sa inyo kung ano ang gamot na pampahid na iyan ng Diyos. Kung ano yung gamot na pambakuna na iyan ng Diyos. Ang unang kandidato yan sa pagbakuna na yan, ng gamot na yan, na galing sa Diyos, ay yung 120 tao na umakyat doon sa itaas, sa silid. Sa Gawa 1, 12 hanggang 15. Pentecostes. Gawa 1, 12 hanggang 15. Nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga Olivo, na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Ay, Gawa 2, 1 hanggang 8. Nang nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes, walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at Amen. nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Amen. At sa Juan 14, 17 hanggang 18. Juan 14, 17 hanggang 18. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan. Amen. Sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Amen. Amen. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Amen. Yung 120 tao, sila ay umakyat sa silid sa itaas para sa pagbabakuna sa kanila. Amen. At walang ano-ano, ay dumating yung serum. Yung serum na pambakuna. Mula sa langit. Na tulad ng umuugong na hangin at parang bilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. Amen. At doon na bakunahan ng gamot na ito, yung 120 na nandoon sa silid na yon. Amen. Sobrang kagalakan ang pumuno sa kaluluwa ng 120 tao na ito.
may nagsasalita ng iba't ibang wika at nagsisigaw sa galak na pumunta sa mga lansangan na parang mga lasing. Subalit hindi sila lasing sa alak, Amen. kundi lasing sa espiritu. Amen? Amen. Wala silang pakialam sa sasabihin ng mga tao. Amen. They come to God's level to get it. Amen. At ganun din na level ang mararating mo. Kapag natanggap mo ang gamot na yon na pambakuna ng Diyos. Amen. Sa ganung level yun ibibigay ng Diyos. At yung gamot na pambakuna ay talagang gumana at umepekto doon sa 120 tao. Hanggang ang isa sa kanila ay naglakad papunta sa pintuan ng bayan na tinatawag na maganda. Naalala ninyo yung Amen. pinag-aralan natin to? Sino nga itong tao ito na naglakad papunta sa pintuan ng bayan na tinatawag na maganda? Ha? Yung natanggap niya na bakuna ay nag-uumpisa ng gumana. Noong makita niya ang isang lalaking baldado mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Ha? Hindi lang masabi nitong taong ito. Ha? Sino ba ito? Si Pedro. Ha? Di ba dalawa sila ni Juan na pumunta doon sa Ay, amen. pintuan ng bayan? Amen. Na maganda? Amen. Amen. Pagkatapos nilang mabautismuhan, Mm-mm. ha? Hindi lang masabi nitong si Pedro dito sa lalaking baldado, ha? Sa isip-isip ni Pedro, sabi niya, sa isip lang niya, kung nakita mo lang si Jesus nung nandito pa siya sa lupa, siguradong isa ka sa napagaling niya. Ngunit itong si Pedro ay nabakunahan na ng gamot na galing sa Diyos. Amen. Kaya ang sabi niya dito sa lalaking baldado, ano ang sabi niya? Ha? Kung ano ang mayroon ako, ay ibibigay ko sa iyo. Amen. Gawa 3:6. Yan ang sabi niya. Sabi niya kung ano daw yung natanggap niya, na gamot na mula sa Diyos, ay ibibigay niya doon sa lalaking baldado. Gawa 3:6. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong kilak o ginto. Ngunit kung ano ang mayroon ako ay siya kong ibibigay sa iyo. Amen. Pangalan ni Yesu Kristo ang taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Amen. Amen. Ibig sabihin ni Pedro, kung ano yung tinanggap niya na gamot na bakuna mula sa Diyos, Amen. ay ibibigay niya. Amen. Dahil ang sabi ng Diyos, libre mong tinanggap, libre mo ring ibigay. Amen. Amen. At ako ay nagagalak na sabihin sa inyo sa umagang ito, napakaraming gamot na ito. Sa mga oras na ito ay nandito yung gamot na yan. Amen. Napakarami ang mga ito sa panahong ito. Amen. Amen. At paano ang gamot na pambakuna na ito ay umepekto kay Apostol Pablo? Kung maalala ninyo si Apostol Pablo, Amen. isa rin si Apostol Pablo sa nabakunahan ng gamot na ito na mula sa Diyos. Amen. Ha? Ito ay umepekto sa kanya ng mabuti noong siya ay papatayin na at pupugutan na ng ulo. Mm. Ha? Dahil sa paninindigan niya sa katotohanan. Amen. Ang sabi niya, ha? Pakinggan niyo ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo 4:6-8. 2 Timoteo. Kalawang Timoteo 4:6-8. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay nito. Ako'y mistulang isang handog na binubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pagkikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at manatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang puputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Amen. Amen. Hindi lang daw sa kanya ibinigay ng Panginoon yung corona, Amen. kundi sa lahat ng nabakunahan ng gamot na galing sa Diyos. Amen. Walang iba ay ang banal na Espiritu. Amen. Sigurado, ang sabi ng Diablo sa isipan ni Apostol Pablo, sigurado ito ang sabi ng Diablo, mabubulok at aamagin ka na sa libingan ngayon. Subalit, anong sabi ni Apostol Pablo? 1 Corinto 15:55-57. Ito ang sabi ni Apostol Pablo. Dahil sigurado pinagtatawanan ng Diablo si Apostol Pablo.
Dahil siya mabubulok at mag-aamakin na daw sa libingan. 1 Corinto 15, 55 hanggang 57. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen! Amen. Ibig sabihin na Apostol Pablo, ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay ulit, mabubuhay din ulit ako. Amen. At sigurado yun. Kaya ang Diyos ay tatanungin ka sa umagang ito. Kung hindi mo pa natanggap ang gamot na ito na pambakuna na mula sa Diyos, ha? Bakit hindi mo kinuha? O bakit hindi mo tinanggap ito? Iyon ang kanyang tanong. Plenty of serum. Napakarami ng gamot. Bakit hindi natin natanggap? Bakit hindi mo natanggap? Bakit hindi mo kinuha? Noon sa panahon ng Pentecostes, habang nakikita ito ng mga tao na nangyayari ang lahat ng ito, nung pagbuhos nitong gamot na ito na mula sa Diyos, mayroon doon na ilan ng mga tapat ng puso. At gusto din nila na maging kandidato sa pagbakuna ng gamot na galing sa Diyos. Gusto rin nila na magkaroon sila nito. Kaya nga sila ay nagtanong kay Pedro sa Gawa 2.27. Gawa 2.27. Nabagabak ang kanilang kalooban. Nang marinig ito, kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Amen. Parang ibig sabihin itong mga tao, parang nagtanong sila, mayroong bang manggagamot dito na magbabakuna ng gamot na yan? Parang yun ang ibig nilang sabihin. At ang Diyos ay may tanong din sa kanila. Wala bang manggagamot? At mayroong tumayo na nagngangalang Dr. Simon Pedro. Amen. Amen. Ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng reseta na gamot and it will last forever. Amen. Yan ang sabi niya sa Gawa 2.37 hanggang 39. Nabagabak. 2.38 hanggang 39. Sumagot si Pedro, pagsisihan niyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat ang Amen. pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak. At sa Amen. lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. Yon yung reseta ni Dr. Simon Pedro. Amen. Repent. Amen. Amen. Magsisi. Pagsisihan ng kasalanan At talikdan. at magpabautismo at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yun yung lunas, yun yung gamot Amen. na kailangan ng tao sa daigdig. Amen! Amen. Sa pagtatapos, ang resitang iyon ni Dr. Simon Pedro sa Gawa chapter 2 na binasa natin ay kasingwisa pa rin ng gamot na pambakuna mula sa Diyos sa umagang ito. Kung hindi mo ito pinaniniwalaan, pumunta ka sa opisina ng dakilang manggagamot at tutuparin niya ito. Ang gamot ay siguradong mabisa at maganda. Sigurado yon. Mga kapatid, kung ang banal na espiritu ay katulad nito umepekto sa isang miyembro ng iglesia na iniligtas ni Kristo, pagkatapos siya ay nabuhay mula sa pagkamatay katulad ng ginawa ni Kristo, hindi nakapagtataka na masasabi niya, kamatayan, nasaan ang iyong kapangyarihan? Libingan, nasaan ang iyong pananagumpay? Kung ang gamot na pambakuna na ito ay nakagagamot ng karamdaman noong panahon na yon, ay tulad din ng epekto ng bakuna ang magagawa nito para sa iyo sa ngayon. Amen. Kung ito ay lunas sa kasalanan o lunas sa karamdaman noon, it's the same thing today.
Amen. Ngayon, ayon doon sa mga batayan na iyon na aking nabanggit, let me ask you these final questions. Bakit napakaraming kalituhan ang nasa atin? Bakit mayroong napakaraming kasalanan sa ating kalagitnaan? Ano ang nangyari? Dahil ba walang pampahid sa galyat? Dahil ba walang banal na espiritu? Why? Pagkatapos, dahil ba walang manggagamot? Mayroon po. Mayroon. Subalit mamamatay ka na hindi mo makikilala ang Diyos o hindi ka gagaling sa iyong karamdaman kapag hindi mo ininom ang reseta na sinulat sa iyo. Ito yung reseta. Amen. Narito. Nandyan nakasulat yung gamot na sinasabing lunas sa daigdig na ito. Dahil ang sabi ng reseta na nakasulat, ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Yan ang sabi sa Exodo 15:26. Exodo 15:26. Exodo 15. Exodo. 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tungkulin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa inyo. Amen. Akong si Yahweh ang inyong magagamit. Amen. Amen. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Kung naniniwala kayo doon, pinagpala kayo ng Diyos. Amen. Magandang umaga. Thank you so much. Pagpalain tayong lahat. Thank ng you, ating Panginoon. Jesus.